We've been helping our overseas Filipino workers, including protection for employers and other stakeholders. Medyo malungkot ang panahon na yon, hindi pa pinanganak si Jessa 30 years ago. But it became an eye-opener for all of us, for policymakers, including us, those who are assigned in foreign service, to look deeply and provide the services needed by our overseas Filipino workers. As a gesture of our thanks and appreciation for the contributions of our overseas Filipino workers that propel our economy. While it is not the policy of our government to promote overseas employment as a means for national growth and development, but it has become a reality that many of us, including yung mga nagtatandaan na rito, mahirapan mag-adjust sa Pilipinas at dito na magtatrabaho. That's why in our midst today, may isa rito na 41 years na nagtatrabaho rito. And we also give fitting recognition for those who not only help our government, but also help employers make life comfortable and easy for them. For those whose employer, siguro may mga dito na empleyado nila, presidente ng bansang ito, parliamentarians, police officers, immigration officers. You contributed, you are the ambassador of goodwill to the world. You have shown your employers how productive the Filipino is or are. Pinakita nyo sa ibang panig ng mundo o ng bansa. There are those who are working for royal families, for presidents, for Speaker of the House, maybe not here, but in some parts of the world. There are times that we have difficulty negotiating for better terms and conditions for our people. But our domestic worker, kaya nilang bulungan ang kanilang mga boss. Boss, let us help the Filipino in this country. In many instances, nakukuha natin ang gusto natin para sa inyo. Hindi dahil sa pakipag-usap namin sa gobyerno, pero dahil sa inyo, sip-sip kayo kasi. Sa maayos na paraan. Sa maayos na paraan. And I'm sure dito sa inyo, dito ngayon, marami kayong natulungan ng Pilipino na wala, hindi namin alam. But on your own, you tried your best para makatulong. But after 1842, nagkaroon po tayo ng bagong batas, which is Republica 1002. If I'm mistaken. Na-create ng Philippine Overseas Labor Office, or ganun din ang ating. Thereafter, nagkaroon na tayo ng Migrant Workers Office, or Migrant Department of Migrant Workers na ngayon nandito na. Kaya po, sa tulong ng ating makasama sa embassy, sa tagal ko na po rito since October, wala pa ni isa humingi ng tulong sa amin na hindi namin natulungan at tinayawan namin. Binigyan kami ng kakulang pondo at binigyan kami ng tungkulin upang gampanan para matulungan ng lahat. Kaya ang hiningi namin sa inyo, yung mga gustong umuwi, pwede kayo bumili ng ticket bukas. Yung mga ayaw naman umuwi, magtulungan tayo rito. If you look at the profile of our workers, wala na po yan 30 years old. Kung meron man na traffic yan o legally recruited na dumating dito, na ayaw actually namin. At doon sa mga nagdadala sa kanila rito, ingat kayo, baka sa airport pa lang, hulihin na kayo pag uwi sa Pilipinas. Kung magdadala kayo ng illegal workers dito. So, ang message namin sa araw na ito, kami ay masaya, nandito kayo, pagdiwang natin ang araw na ito, dapat pagmalaki natin ang magawang Pilipino, huwag tayong magsiraan, magtulungan tayo under the umbrella of the Philippine Embassy. And we are here, nandito lang kami para tumulong sa inyo and to do whatever it takes to give protection and provide services. Meron po tayong dalawa na napalaya at
na-dismiss ang kaso at na-void na natin last month. And the previous one, meron din pa. So, kung kayo ay may hinaharap, if you are facing cases, let us know. The earlier the better for us to be able to prepare. Hindi yung pagdating na lang niya, darating na lang kayo, mga anak na kayo, or huhulihin na ka ng pulis, saka kayo punta sa amin. Agahan natin para mag-prepare kami. And we are ready. We have our lawyers and we also have our internal lawyer. Nandito ba siya? Wala. O meron kaming abogado sa labas. Meron din kami abogado sa loob ng opisina kung meron kayong mga gustong sangguni at pwede po tumulong sa inyo. Nandito po siya, paano niya ano ba si Carla? Pwede po please stand up, Carla? Ayan, marami na po natulong. Meron din tayo, dahil meron sa atin nagkakasakit sa ating mga pag-iisip, hindi naman ako, no. Distress lang. I don't know if Dr. Hafiz is here. Handa din po kaming tumulong. At marami na po kaming napakonsulta sa kanya. Pati kami ay gusto din namin napakonsulta sa kanya. Siguro yung mga nakate ng meeting natin, nakita nyo naman paano tayo mag-servisyo yung mga kasama natin. So, ang ibig sabihin po, magkaisa po tayo, magtulungan tayo, at ipagdiwang natin ang 30th anniversary or commemoration ng Magallan Workers' Day at ang ating 127th Philippine Independence Day. Maraming salamat.